Mga kabayan, nagkakagulo ngayon ang mga kongresman at senador. Ito ay kaugnay sa tila pagbaligtad ni Senate President Chis Escudero sa napipintong impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kasi kay Escudero, maaaring ipadismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng simpleng majority vote ng senator judges. Ito ang naging tugon ni SP Escudero matapos matanggap ng impeachment court ang sagot sa summons ni BP Sara na humihiling na ipawalang bisa ang kaso. Ayon pa kay Escudero, hindi niya pwedeng pigilan ang mga senador judges sa kung anong magiging desisyon at pananaw nila kapag nag-umpisa na ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan ito dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court. Dagdag pa ng senador, kapag may magmosyon at may tumutol o nag-object ay pagbobotohan ito. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag pagbobotohan na to acquit or convict. Nilinaw din ni Escudero na maaaring may magmosyon na wag nang magsagawa ng paglilitis o trial at i-convict na agad ang pangalawang Pangulo. Bagaman hindi siya boboto para rito, hindi niya anya mapipigilan na mangyari ito. Gayunman, nilinaw ng presiding officer na pwede lang anyang talakayin ang mga usaping ito kapag nag-resume ang impeachment court. Habang maaaring mag-convene ang korte ng motu proprio o sa sarili nitong kagustuhan na posibleng mula sa kahilingan kahit ng isang senator judge lang at pagkakasunduan ng iba pang mga miyembro. Isa rin si Senator Alan Peter Cayetano ang nagsabi na posibleng hindi na umabot pa sa presentasyon ng mga ebidensya ang mga articles of impeachment ni BP Sara. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Escudero na kapag nagkaroon ng botohan ang mga senator judges na ipahinto na agad ang pagdinig at tuluyan ng mabasura ang kaso laban sa Vice Presidente. Klaro na kapag maraming final na impeachment tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Dahil dito agad naman na sumagot ang mga kongresman sa naging pahayag ni Escudero at Cayetano. Isa si bagong elect Congressman Leila de Lima ang agad na bumatiko sa Senado. So pwede ba? Pag nyo namang subukan na sinubukan nila kung ano-anong mga strategy, mga moves and steps para masabotahe yan, para hindi matuloy yung trial. That is not what the Constitution has envisioned for the Senate as an impeachment court. Maliban kay De Lima, ilan pa mga kongresman ang naglabas ng sama ng loob at pagbatikos sa mga naging pahayag ni SP Escudero at Cayetano. The Constitution specifically says to try and decide. The Senate has a constitutionally mandated duty to do so. Wala pa nga pinipresenta, gusto na lang i-dismiss eh. Bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig yung gustong marinig ng taong bayan? Allow the process according to the Constitution to proceed. Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. Samantala, nagbigay naman ng pahayag at komento si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay sa mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay BP Sara, wala siyang ibang nakikitang dahilan kung bakit porsigido ang Kamara at Malacanang para ipagpatuloy ang impeachment laban sa kanya. Well, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down
He wants to perpetuate himself or his family in power. Sabi ni VP Sara, gusto lang ni PBBM na manatili sa kapangyarihan at patuloy na maupo sa pwesto ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni VP Sara na nag-focus ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa impeachment. Ito ay matapos mabigo sila sa unang plano na People's Initiative kung saan ay pinamunuan ng kanyang pinsang buo na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Naniniwala kasi si VP Sara na isa siya at ang kanyang pamilya sa mga balakid para sa ambisyong politika ng mga Marcos dahil nangunguna siya sa mga posibleng kumalaban sa darating na 2028 eleksyon. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Ipinaliwanag din ng Vice Presidente na sa kanyang perspektibo sinimula na ang impeachment matapos mabigo ang People's Initiative na naglalayong amyendahan ang konstitusyon. Mayroon din umanong tumatrabaho para sa pagpapapirma ng Articles of Impeachment. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na madismiss at mabasura agad ang kasong impeachment ni VP Sara o ipagpatuloy ang paglilitis base na rin sa kagustuhan ng mga congressman na nagsulong nito? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, 2/3 ang kailangan kapag magbobotohan na to acquit or convict. Nilinaw din ni Escudero na maaaring may magmosyon na wag nang magsagawa ng paglilitis o trial at i-convict na agad ang pangalawang Pangulo. Bagaman hindi siya boboto para rito, hindi niya anya mapipigilan na mangyari ito. Gayunman, nilinaw ng presiding officer na pwede lang anyang talakayin ang mga usaping ito kapag nag-resume ang impeachment court. Habang maaaring mag-convene ang korte ng motu proprio o sa sarili nitong kagustuhan na posibleng mula sa kahilingan kahit ng isang senator judge lang at pagkakasunduan ng iba pang mga miyembro. Nais manatili ng Pangulo sa kapangyarihan. Ito ang ibinigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit nahaharap siya ngayon sa impeachment case. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang pagtutulak ng kanyang impeachment ay upang manatili umano sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Ipinaliwanag din ng Vice Presidente na sa kanyang perspektibo sinimula na ang impeachment matapos mabigo ang People's Initiative na naglalayong amyendahan ang konstitusyon. Mayroon din umanong tumatrabaho para sa pagpapapirma ng Articles of Impeachment. Ayon pa kay VP Sara, paraan niya ito para maalis siya bilang frontrunner sa 2028 presidential race, lalo na at siya ang nangunguna sa survey. One particular member of the House of Representatives already said publicly that there was money in exchange for the signatures in the articles of impeachment. Because I am the front runner in the presidential race in 2028, the survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. Ngunit para sa Malacanang, ito ay naratibo lamang ng pangalawang Pangulo na nais ipakita sa taong bayan. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ito ni VP Sara
upang mailihis ang atensyon at mawala ang issue patungkol sa kanyang accountability sa confidential funds at iba pang complaints na nakapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Hiling din ng Malacanang sa Vice Presidente na mag-ulat sa bayan kaugnay ng pag-alis nito sa bansa, lalo kung ito ay may kinalaman sa trabaho ng Office of the Vice President. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang walang trial o paglilitis. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, na posibleng ma-dismiss ang impeachment case sa pamamagitan ng pagboto ng mayorya ng senator judges. May Cheese Escudero version na talaga ang 1987 Constitution, ibang-iba sa original. Yan ang reaksyon ni Mamamay Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima, isa sa mga tatayong public prosecutor sa nakaambang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon yan ng incoming lawmaker matapos ibahayag ni Senate President Francis Escudero, impeachment court presiding officer, na posibleng madismiss ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Yan ay kung may magain ng motion at susuportahan ng mayorya ng senator judges. Paninindigan din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Malinaw ang nakasaad sa ligang batas. Hindi maaaring i-dismiss ang articles of impeachment dahil kapangyarihan at trabaho ng impeachment court na maglitis at magdesisyon sa kaso. Anya, kinakailangang isagawa ang trial at bigyan ng sapat na oportunidad ang prosecution at defense team na makapagpresenta ng kani-kanilang ebidensya. Ganito rin ang posisyon ng ilang miyembro sa liderato ng Kamara. Klaro na kapag maraming final na impeachment tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod dito ng pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresenta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat gawin ng impeachment court. May I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, wag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng Kamara kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga Senator Judge sa 20th Congress. Gusto kong i-share sa inyo at magbigay na rin ako ng aking reaction opinion dito sa post ng Pilipinas May Balita
Si Senator Alan Peter Cayetano, nagbigay siya ng napakaliwanag na update. Ano ang mga mangyayari, yung posibleng mangyari sa impeachment case ni VP Sara. Yung what can be done and what should be done, and yung issue ng jurisdiction. Napaka-importante pala ito ang uunahin. Jurisdiction muna bago yung paglatag ng ebidensya. Okay, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Dalawa ang pinag-uusapan. What can be done and what should be done. Magkaiba yun. So, ang sinasabi ni SP can be dismissed. That's the reality, diba? That the Senate acts through its members and... Yan, narinig ko yan. It can be dismissed. Sa unang salta pa lang, pwedeng pagbutuhan nila kung ma-dismiss ba o hindi dahil nga sa jurisdiction. Kung walang jurisdiction ang 28th Congress, edi ma-dismiss. Ayun. Majority wins. Hindi man pwedeng minority wins. Anong limitation doon? We cannot do anything unconstitutional kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or nawalan ng jurisdiction, no? Pwedeng balik na rin yung decision namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Diba? So kung diabetic ka, just because you can eat leche plan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So we really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely why we agree and I move na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun ang gawin, which is ibalik muna, whether we call it remand, return, or ibalik muna sa House, because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. And kung na-dismiss during that time, what would be next? Eh pagdating nung bagong 12 senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue that did they or did they not violate the Constitution in terms of one impeachment lang in a year. Diba? Secondly, obvious naman yung diba? Pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor, dumating sila, interesado pa sila. Kung hindi sila dumating sa korte, hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. And then ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang magiging botohan ng 24 kasi may 12 kang bago. So right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga individual opinions. So yun nga, may I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. You assure the public na ipapalatag niyo yung ebidensya kasi yung fear niya, sir, is that baka mangyari na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defense, sir, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking is, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us that? Well, doon nga kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Correct. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can... Okay, kunin ko lang jurisdiction. Example, yung may special case, yung tax evasion cases. Ang alam ko nito, mayroong Court of Tax Appeals, mga ganun. So, kung tungkol sa tax ang pinag-uusapan, doon ka sa Court of Tax Appeals, hindi doon sa mga regular court. Yan ang naintindihan ko sa jurisdiction.
Kaya uunahin talaga ang jurisdiction. Kung may jurisdiction, ang 28th Congress, ayun na, ilalatag ng ebidensya, makakapanood na tayo ng bloodbath. Kaya lang, pag open ng impeachment court sa 20th Congress, pag-usapan nila yung jurisdiction, magbubutuhan sila. Pag may 13 senators nga bumoto, sabi na walang jurisdiction ang 20th Congress, wala na. Tapos na ang labanan. Hindi na magpapatuloy. Kaya, yung ebidensya, later on na lang iprepresenta kung napagkasundoan nga may jurisdiction ang 20th Congress.